Amen. Sige po, bago po tayo magsimula, niyan ko lahat na tumayo for our opening prayer. Amen. Sige po, ilapit po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo, sa ating pagsamba. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka, O Lord God. Lord, sa oras na ito, unang-unang pinagpapasalamat kami. Nandito kami at binigyan niyo kami ng pagkakataon na kayo ay aming mapurihan, mapagsilbihan, at makapag-awit kami ng papuri sa iyo. At binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon na matuto, malaman ang inyong mga salita, Panginoon. And all your promises to us, O Lord God. And we know, O Lord, na ang pangako mong ito, Panginoon, ay matutupad. And this is our hope, O Lord God. Lord, sa oras na ito, sa aming pagpupuri sa inyo, itinataas po namin ang aming mga sarili sa inyo, Lord. At sa lahat po ng mga tatayo dito na inyong mga lingkod, O Lord, kayo po ang gumabay sa kanila, Panginoon. Lord, nawa ang inyong pangalan ng maitaas at hindi ang kanilang mga talento at ang hindi kanilang mga mensahe na sasabihin, kundi ang inyong pangalan lamang, O Lord. Pinupuri ka namin sa gawaing ito, Panginoon. Ang ngalan mo lamang ang maitaas, O Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Sabi po sa mga awit 47, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya'y papurihan. Ang Diyos, siya hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Tayo po ay mag-alay, magwawagas na papuri para sa ating Diyos. Praise God. Purihin po natin ang ating Diyos. Feel free po sa presensya ng Lord. Amen. Huwag po natin kontrahin kung ano po yung gustong ipagawa ng Diyos ngayong umagang ito. Huwag po natin pansinin ang ating mga katabi. Amen. I-focus po natin ang ating kaisipan, ang ating puso para po sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Sige po, palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Natatanging sa Diyos at hari ng lahat lamang po ang papuri. Ang palakpak na yan, ang sigaw na yan ay para sa Diyos. Ang hiyaw na yan ay para sa ating Diyos. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, na mapausang iyo, Panginoon, ang mga mapuring awitin na ito, O Diyos. Amen, praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Nararapat sa iyo, Panginoon, ang papuring awitin na ito, O Diyos. Hari ng lahat, kung ang puso'y di malinis, paano harap sa iyo? Kung ang sala'y bibilangin, paano lalapit sa iyo? Ngunit doon sa Kalbaryo, kasalanan ay nilinis mo. Pinuno ng iyong pag-ibig ang buong daigdig. Pag-ibig mo aming handiriwang, biyaya mo sa amin.
ay ahapin ng pasuri sa'yo. Bawat lipi ay lalapit at sasamba sa ngalan mo. Yes, O Lord, Kalbaryo, inis mo, pinuno ng iyong pag-ibig ng buong daigdig. Pag-ibig mo ang aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin walang hanggan.
po natin sambitin. Na lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Sigaw po natin, sabay-sabay po tayo. Lahat ng may hininga. Hininga, purihin ang Panginoon. Minsan pa, lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang
morning po sa bawat isa. Minsan pa po, good morning. Batiin niyo po yung katabi niyo, baka wala pang pong bumati na magandang umaga. Okay po, dumako po tayo sa aspeto ng pagbibigay. Sino pong na-excite magbigay sa Panginoon? Yun ang sinasabi ko po. Okay po. So, may babasahin lamang po ako para lang po ma-encourage kayo sa pagbibigay. Ano, kailangan niyong malaman ito na gusto ko makita po ninyo that yung pagtingin po ninyo is beyond the natural, beyond the economical. Ano, mga kapatid? Dito po sa Corinthians, sumulat po si Pablo patungkol po sa Macedonian Church. Sino po gusto maka-breakthrough sa finances? Ay, ayaw nila yon. Alam niyo po bang tumitingin ng Diyos ngayon? Sino po ang gustong magkaroon ng financial breakthrough? Okay po, let's approach the way of God. Makinig po kayo kung gusto niyo pong magkaroon ng financial breakthrough. Sayang, lugi kayo. Every end of the month na lang, laging kulang. Gusto ko pong maka-breakthrough po tayo doon. So sulat po ni Paul patungkol po sa mga taga-Macedonia. Ito po napakaganda. Without revelation, hindi niyo po gagawin ito. Wala pong gagawa po nito. Without revelation in giving, hindi nyo po gagawin. Kaya po mahalaga pong pag-usapan natin. Saglit lamang po ito. I will not take much time po ninyo. Sabi po dito, 2 Corinthians 8 verse 1 to 5. Sabi po ni Paul, ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Nasusundan? Okay po? Dumanas sila ng matinding kahirapan. Sino po nakadanas ng matinding kahirapan? Wala pa naman? Mga mayayaman ng taga-CCLCC. Amen? Ito daw mga taga-Macedonia ay dumanas ng matinding kahirapan. At hindi lang yon. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Tuloy ko po, At sa kabila ng kanilang paghihikahos. Sino po ang naghihikahos ngayon? Wala naman? Isipin nyo, sa tindi ng kahirapan, sila po'y naghihikahos. Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Siguro po, hindi ganito yung ating pong approach na natural. Pagka nahihirapan ka, pagka naghihikaos ka, meron pa ba tayong nakikitang ganon? Yung hirap na sa buhay, pero masayang-masayang magbigay? Wow! Talagang naka-breakthrough na tayo. Amen tayo dyan. Pero the way I see it, kung titignan mo sa natural, sa economical talaga, pagka ikaw ay hirap na hirap, dinagdagan pa yung salitang naghihikaos, paano ako magbibigay, Lord? Wala na nga ako. Pero itong mga taga-Macedonia, mga kapatid, sa kabila ng kanilang paghihirap at paghihikaos, sila'y masayang-masayang magbigay. Sabi ko nga sa inyo, without the revelation of God, hindi nyo po gagawin yon. Sige, sundan po natin. Masayang-masaya pa rin sila at pagbukas ang palad sa pagbibigay. Verse 3, sila'y kusang loob na nag-abuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Nakikita niyo po mga kapatid? Sila po ay nahihirapan, sila po ay naghihikaos, pero itong mga taga-Macedonia, sila daw po ay namamanhikan. Sa iba pong translation, sila daw po ay nakikiusap. Nakikiusap kami, Paul. Sabi po nila, bigyan nyo kami ng pagkakataong makapagbigay sa ministry. Isipin nyo po yun? Sa atin po, pag wala na, next time na lang tayo. Ito naman pong si Paul. Ano pong ginawa po ni Paul? Verse 5. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Dalawa po ang gusto kong tignan ninyo. Sa part po ng Macedonia at sa part po ni Paul. Sa part po ng Macedonia, sa kabila po ng matinding kahirapan at pag-iikaos nila, sila po'y nakikiusap. Bigyan nyo kami ng chance na makapagbigay. Kayo po, mga kapatid. Bigyan mo ako ng chance, palayain mo ako. Huwag mo muna akong pagbigayin. Baliktad po, Napakaganda. Without the revelation, hindi po nila ibibigay yon. In the case of Paul naman, mga kapatid, kung ikaw ay matalino at gusto mong tumulong sa iyong nasasakupan, nakikita mo na nga naghihirap, naghihikaos, kukunin mo pa ba yung abuloy nila?
Ganito po minsan ang nangyayari sa simbahan, ano? Hindi na po na minsan na ipipreach ang pagbibigay kasi po, ay, naghihikaos, naghihirap. Pero si Paul po napakatalino, full of revelation. Kahit na ganun po yung kalagayan ng Macedonia, kinuha niya po yung kanilang abuloy. Kasi po, bakit? May revelasyon. Una sa Macedonia, may pagpapala ang pagbibigay. Kaya po sila nakikiusap. Kay Paul naman po, dito lang ko kayo matutulungan, sabi po sa revelation ni Paul. Dito lang niya matutulungan ang taga-Macedonia na kunin ang kanila pong pagbibigay sapagkat sa kanilang pagbibigay, merong pagpapalang inilaan ng Diyos sa kanila. So, kayo nyo po mga kapatid, huwag po kayong magsasawa sana na makarinig na may mag-preach ng pagbibigay sapagkat sa pagbibigay nyo, may nakalaang pagpapala sa inyo ang Diyos. Amen po? Nasundan po natin? Dito lang po kayo matutulungan ng simbahan. Hindi dahil bibigyan kayo ng simbahan ng pera, kundi tutulungan namin kayong makapagbigay sapagkat sa pagbibigay may nakalaang pagpapala ang Diyos. Ganun po katalino si Paul when it comes to revelation. Kung ako po yun, naghihikaw sa membro ko, hindi ko na kukunin siguro. Pero si Paul, kinuha niya po sapagkat may pagpapala ang pagbibigay. May pagbinigay nito at tinanggap ko, pagpapalain ito ng Diyos. Amen po, nakita niyo po yun? Ganun din ang Macedonia. Kung hindi nilam na may pagpapala sa pagbibigay, hindi na po sila magbibigay sa kabila po ng paghihikaos nila. Pero salamat po, no? Unti-unti, tinuturuan tayo ng Diyos. Kung kayo po ay gustong nagde-desire makaranas ng financial breakthrough, start it with giving. No? Andyan pa po ba kayo? Ilang times na po kayo yung nahihirapan every end of the month? Kung every end of the month kayo po ay short pa rin, aba, medyo humanap na po kayo ng ibang kaparaanan. Try po natin ang kaparaanan ng Diyos. Okay po? Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa aming napakinggan na sa kabila po ng pagdurusa, paghihirap at paghihikaos ng mga taga-Macedonia, sila po'y may kaligayahan, Panginoon, na magbigay at sila po'y nakikiusap, Panginoon, na bigyan sila ng pagkakataong mapagbigay sapagkat nakikita po nila ang pagpapala, Panginoon, sa larangan ng pagbibigay. Kaya po, dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat puso namin, may we give, Lord, yung pong nilalagay nyo sa aming mga puso, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na pag binigay namin ito, punong-puno kami ng kagalakan at nakikita po namin yung anyong pahayag sa buhay namin na sa pagbibigay may pagpapalang inilalaan kayo para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga magnanais, Panginoon, sa mga may desire, give them the ability to give right now, Father, in the name of Jesus Christ. Salamat po, pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang kaban ng simbahan, Panginoon, gamitin niyo ito for the expansion of your kingdom, Panginoon. Hayaan mo ito'y magamit, Panginoon. Ma-utilize ito sa kaparaanan, Panginoon, kung saan mas mapapalaganap pa ang salita niyo, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Salamat po. Pinupuri ka namin. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Pareho lang po kami ng pinagtatrabahuhan ni Pastor Romel. Pati pantalon tsaka sapatos puti. Magandang umaga po sa bawat isa. So before we hear God's Word, hindi po ako mag-a-announce. Ako po ay magpaparecite. Ready po ba tayo? Walang ready. Ready po ba tayo? Sige po. Anong oras po ang ating gawain? 10 ng gabi? Umaga. Tuwing kailan po? Sunday. Pero ang ating Sunday school po, anong oras? 9? May 9, may 9:30. So alam na po natin bakit 9:30 or may 9 o'clock. It's 9. Ay, gumagana na yung natin pala, projector. So ang ating Sunday school po ay 9:30 and ang Youth Sunday School po is 9 every second and fourth Sundays. Also, we have our life group later because it's fourth Sunday. So after po ng Word. Also,
meron po tayong prayer meeting every Thursday ng 6 p.m. sa baba po ng church. And also we are having Bible studies sa St. Dominic po every Monday ng 6 p.m. At sa Northville, same time, but Wednesday. At sa Kalayaan Village din po every Friday. And then every 5 p.m. ng Friday din po ang Kebiawan. So, yung sa Garcia Residence po sa Kalayaan / Kebiawan. And then yung sa Kebiawan / San Agustin. So, chat na lang po kayo kung kaninong residence po yon. At a few more announcements. No? Alam na po natin ito. Iwasan po natin na magkalat. Or kung di po maiwasan sapagkat may mga bata po na kumakain, pakiligpit na lang po yung mga balat o yung mga nahuhulog. Also, yung mga upuan po sa likuran ay naka-reserve po sa mga nanay o mga magulang na may mga nagpapadede or may mga toddlers. No po? So kung nasa likuran po kayo at wala po kayong kasamang bata, ang suspetsa po namin ay nagdadalang tao po kayo. And lastly, of course, to focus on hearing God's Word, paki-silence po yung ating cellphone or patayin para hindi po maingay. At gayon na rin po sa mga katabi nyo, pag maingay, huwag nyo pong papatayin, patatahimikin nyo lang po. Okay? So, let's prepare our hearts and mind as we hear God's Word delivered by Pastor Vicky Versosa. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay. So, ito po yung last Sunday na ng November at next Sunday po ay first Sunday ng December. So, napakabilis po ng panahon. Alam ko po, excited po ang bawat isa. Sino po ang excited? Siguro, lalo na po dun sa mga namamasko o kaya yung may mga ninong at ninang. Alam ko po na pinaghahandaan nyo na po ang Kapaskuhang ito. Pero higit sa lahat, mainam na handa po ang ating mga puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Can you say amen? So, I'm requesting for everybody to please rise up as we read Hebrews chapter 4, verse 14 until chapter 5, 1 to 10. So, nais ko pong basahin sa Tagalog and then sa English po, no? Okay, sandali po. Reading from Hebrews chapter 4. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace and to help us in our time of need. And then chapter 5, every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. Verse 3, this is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. And no one takes this honor on himself, but he received it when called by God, just as Aaron was. In the same way, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, you are my son,
Today I have become your father. And he says in another place, you are a priest forever in the order of Melchizedek. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and he was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. So, dito sa Tagalog po, again, chapter 4, verse 14, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, dahil mayroong tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Okay. Chapter 5, ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at ng mga handog para sa mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako'y nang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya na ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandali tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na ang salita mo ay maipapahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po kami na lubos naming maunawaan ano yung kahulugan ng great high priest, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus, upang ito, Panginoon, ay lubos naming ma-realize, ma-appreciate, maipamuhay, at ang mga katotohanang napapaloob dito ay maipaunawa mo po sa aming lahat. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, ng kagalakan sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari po kayong makaupo. So, dito po sa chapter 4 and 5, 1 to 10, nakita ho natin yung pagiging high priest ng ating Panginoong Jesus. So, ang title po nito ay Jesus Christ, the Great High Priest. So, siya po yung ating pinakapunong pari. Probably matatanungin natin, anong relevance nito sa mga panahon natin ngayon? Kasi parang tapos na yung mga pangyayaring yon. Pero somehow, makikita natin ano po yung mga kahalagahan dito at dalangin ko nga po na lubos nating maunawaan
at makita yung kahalagahan ng mga katotohanan na papaloob dito. So, yung pinaka-high priest na ito, isa lamang ito sa title na ibinigay sa ating Panginoon. At maraming titulo na inaddress sa Kanya. Even yung mga taong sumusunod sa Kanya, di ho ba may mga pagkakataon minsan may mga mabibigat ang karamdaman, isang bulag na sa malayo ay sumisigaw na nagpapahayag na, Jesus, Son of David, have mercy on me. So, ito po yung pagpapakita na lubos nilang naunawaan. Dahil kung hindi nila naunawaan yung mga katotohanan ito, hindi sila maglalakas ng loob na sabihin, Jesus, anak ni David. Dahil alam nila yung mga reality ng mga bagay na ito, kung kaya't sinasabi nila yung mga katotohanan ito. So, the Messiah, the Savior, Son of God, Son of Man, and may mga iba, tinawag po siyang friend of sinners, mga kaibigan ng mga makasalanan. So, ang maganda po sa ating Panginoon, hindi po siya pumipili ng mga tao na kanyang lalapitan. Hindi po siya pumipili ng tao na kung saan ay ipapahayag niya yung mabuting balita ng kaligtasan. So, sana ay ganun din po sa atin, So, each one focuses on a particular aspect of who he is. Sino siya? At ang mga bagay na ito, sabi po dito, on a particular aspect of who he is and what that means for us. Ano ang kahulugan ng mga titulong ito sa atin? So probably, tayo ay maaaring dumadaan sa mga pangangailangan at ipapahayag natin yung mga katotohanan din sa lumang tipan na He is our Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob o nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. So, even sa Book of John, di ho ba, marami doon sinabi ang ating Panginoon na patungkol sa kanyang sarili. Ako ang liwanag ng sanlibutan ito. Ako ang ilaw. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pintuan. So, ilan po lamang po ito sa mga title na ina-address sa ating Panginoon. At dito po, mayroon dalawang mahalagang bagay na ipinakita sa pagiging priest. Yung priest po, one who mediates in religious services. So ito po yung una. And pangalawa, one who is holy and set apart to perform those services. So kinakailangan na siya ay matuwid, siya ay banal, at maging sa Leviticus, makikita natin na yung mga nagpe-perform dito na being the high priest or mga priest, sila ay wala silang mga kapintasan, wala silang mga yung mga defect. Okay. So, sa Genesis chapter 14, dito po unang matutunghayan natin yung high priest po na kung saan ito ay in-approach niya si Abraham. Hindi pa siya Abraham that time. Abraham pa yung pangalan po niya. Ito po yung unang pagkakataon na nabanggit ito. Genesis chapter 14. Abraham, the friend of God. So, dito nagkaroon ng battle, pakikipaglaban. Dahil meron pong 4 na mga hari against 4 against 5 na mga hari na kung saan ay naglaban sila. At doon po sa Sodom and Gomorrah ay natalo po sila nung kalaban nilang mga hari, mga military army and so forth. Natalo po sila at nakuha po si Lot at ang kanyang asawa at mga alipin. At nung malaman po ito ni Abraham, dali-dali po siyang nagkaroon ng military tactics, strategy, at binalikan po niya yung mga nag-captured sa kanyang pamangkin. At after po ng pagtatagumpay na binigay ng Diyos kay Abraham, ay dito na-encounter niya si Melchizedek. Si Melchizedek po, okay, so on his return, Abraham was met by Melchizedek. In-address po siyang King of Salem and Priest of the Most High God. So yun po yung title na ibinigay kay Melchizedek. At maging sa Hebrews chapter 7, yung ilang mga katotohanan pa rin kung sino si Melchizedek. Wala siyang pinanggalingan,
wala siyang mga magulang na kung saan ay tumutukoy dun sa descendants, ano? At wala din po siyang binanggit na natapos yung kanyang ministry or what else. Wala po. Wala siyang beginning or end or beginning. So wala. So this man whose name means the King of Righteousness. So ito po si Melchizedek. Blessed Abraham and the Most High God who gave victory to Abraham. In return for this blessing, Abraham gave a tithe of all the spoils of war to Melchizedek. By this act, Abraham acknowledged Melchizedek's high priest as the priest of God. So nung panahong yun, inacknowledge na ni Abraham itong si Melchizedek bilang isang punong pare, bilang high priest. At lumipas po ang maraming taon, Abraham's great-grandson, si Levi na po ito. So isa po ito sa 12 tribes, si Levi or Levi. At alam po natin, itong tribe na ito, si Levi, dito po nanggaling si Aaron. At kay Aaron po, ibinigay ng Diyos yung paglilingkod bilang pinakapunong pare, bilang pinaka-high priest. So when the law was given on Mount Sinai, the Levites were identified as the servants of the tabernacle, which the family of Aaron becoming the priests were responsible for making intercession to God for the people by offering the many sacrifices that the law required. So alam naman po natin sa Lumang Tipan, nung panahon na lumabas na po sila sa Egypt, so parang nagsisimula sila ng bagong buhay po itong mga Jews. So dito ay isa-isang ibinaba ng Diyos yung mga commandments, yung 10 commandments, as well yung mga laws na dapat nilang tuparin. Kasi di ba more than 400 years under sila ng captivity ng mga Egyptians, so wala silang sariling pinuno, wala doon si Moses, si Aaron, wala po, kundi sila ay under captivity. Mga slaves po sila, mga naglilingkod po sila bilang alipin. At dito po ay isa-isang binababa sa kanila. Ano yung mga batas at maging ano yung mga nire-require, paano sila mamumuhay, how they will relate to their neighbors, etc. So lahat ng yon ay unti-unti ibinababa sa kanila at unti-unti nalalaman po nila. So, yung pagiging priest din po, hindi po sa lahat ng tribo ibinigay. Ito po ay natatangi sa tribe po ng mga Levites. Sa kanila lang, yung paglilingkod sa tabernacle. Okay. So, among the priests, one was selected as the high priest. So sa maraming paring ito, mga high priest po, mga pare magtatalaga po ng pinakapunong pare, high priest, no po? So among the priests, one was selected as the high priest, and he entered into the most holy place once a year. On the Day of Atonement, to place the blood of the sacrifice on the Ark of the Covenant. By these daily and yearly sacrifices, the sins of the people were temporarily covered until the Messiah came to take away their sins. So, tignan ninyo, no, yung parang bigat ng kanilang trabaho. Parang isipin natin, parang somehow yung bigat and then yung parang ang gaang naman, dalawang bagay, ano. Pero ang totoo nito, hindi po lahat ay tinawag. So hindi po lahat ay nakatalaga sa paglilingkod doon po doon po sa tabernacle, maliban nga po sa mga Levita. So every day meron pong mga paghahandog. Siyempre sa atin din ho, no, bilang mga tao, ang dami nating nagagawang mga, sabihin natin, nagkukumit tayo ng kasalanan. Kanina, narinig ko nga yung sin, kahit na maliit,
malaking kasalanan. Sa harap ng Diyos ay pare-parehong kasalanan yun. So dapat ipahayag natin ito sa ating Panginoong Jesus upang tayo ay patawarin. Ano po? So ang maganda po doon sa chapter 4, di ba? Let us approach the throne of grace for we will obtain His mercy and grace. Yung kahabagan at biyaya ng Diyos, yung ating makakamtan. So, ganun po, every day, pag-offer ng mga sacrifice, mga liit-liit na kasalanan, etc. At sa isang taon, doon lamang po papasok doon sa pinaka-banal na templo or part nung templong ito, nung tabernacle na ito, papasok yung pinaka-high priest. So, hindi po lahat ng priest pwedeng pumasok. High priest lang. Or else, sabihin natin, hindi po, kasi yung biyaya ay hindi pa available nung panahon na yon. Kaya, makikita natin, kamatayan po yung aabuti nila kapag hindi nila na-please ang Diyos. And even in Mount Sinai, you will notice nung ibinababa ng Diyos yung Ten Commandments, di ho ba? Through nakakarinig sila ng mga kulog at parang sobrang takot yung dumating sa kanila kasi nung panahon na yon, sabi po, kapag lumagpas sila dun sa pinaka-border nung merong parang boundary lamang. Hanggang dito lang kayo. Kapag lumagpas kayo dito, mamamatay. Or the people will stone them to death. Babatuhin sila hanggang mamatay. At maging hayop po, ganun din yung ibinigay po doon. Maging ang hayop ay nakakross dun sa boundary, kamatayan pa rin ang hatol po doon. So when Jesus is called our high priest, it is with reference to both of these previous priesthoods. Like Melchizedek, he is ordained as a priest apart from the law given on Mount Sinai. Like the Levitical priest, Jesus offered a sacrifice to satisfy the law of God when He offered Himself for our sins. So Hebrews 7 po yun, Hebrews 7, 26 to 27. So unlike the Levitical priest who had continually offered sacrifices, Jesus only had to offer His sacrifice once, gaining eternal redemption for all who come to God through Him. Yun po ay sa Hebrews chapter 9, verse 12. So, sabi ko nga kanina, parang dalawang bagay, either nakakapagod o parang titignan natin, ay ang gaang naman. Hindi po. Hindi po ganun kagaang po yung responsibility na nakaatang po doon sa mga priests and especially sa high priest. Kasi yun nga, once na meron mga violations, once na meron pong kasalanan, alam na po nila ano ang judgment na tatanggapin nila, kamatayan, mamamatay sila. Ganun po. Okay. So unang-una, mapapansin po natin sa Hebrews chapter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yung mga chapter na yon, binabanggit po lagi yung pagiging high priest ng ating Panginoong Jesus. So, meaning to say, kapag lagi inuulit, kasi nakita natin from the beginning, He is superior than the prophets, the angels, at He is the message of God. So, lahat na ito ay nakita natin tumutungo or ang tinutunguhan nito walang iba kundi ang ating Panginoon. He is superior than the prophet, than the angels, and even, sabi po, He is the message of God. Wala nang iba. Siya yung mensahe ng Diyos na ipinadala. Siya yung salita ng Diyos. Okay. So, here, Jesus Christ as our sympathetic high priest. So, alam niya yung kalagayan ng bawat isa, no? At dito po sa chapter 4, 14 to 16, He is superior. Yung superiority ito ng ating Panginoon ay yung katotohanan na He ascended into heaven, Jesus, the Son of God. So, unlike yung mga Levitical priests from Aaron, ay hanggang doon lang po sila sa tabernacle.
yun lang po ang natutunguhan nila. Never na nakarating po sila sa langit. Ano po? At hindi rin po sila tinawag na anak ng Diyos, maliban po sa ating Panginoong Jesus. So superior in the sense, He ascended into heaven and God called Him His Son or Son of God. And then He sympathized with us, who is able to empathize with us. So has been tempted in every way. So alam po niya kung paanong mamuhay na bilang tao. So alam natin, sa Philippians chapter 2, di ho ba, nagkatawang tao ang ating Panginoon. At nakita natin na bilang tao, siya ay nagutom, siya ay nauhaw, at may mga panahon na nandun siya sa bangka. Ang mga alagad ay probably pagod na pagod sa maghapon na pagmimisyon, pagbabahagi ng ebanghelyo. At dumating ang ating Panginoon na nandun lamang siya sa isang bahagi ng bangka at peacefully ay natutulog siya. And notice, ano yung sabi ng mga alagad? Panginoon, wala man lang ba sa inyo na kami ay magsasuffer na at malapit na kaming mamatay, samantalang ikaw ay parang himlay na himlay at sarap na sarap ka sa pagkakatulog mo? Hindi, alam nyo, wala pong wala pong nami-miss out ang Panginoon. Alam niyo yung lahat eh. I think sabi nga din po doon, pati daw po yung drops ng ating mga pagluha. Natitimbang ito o nawi-weight nami-measured to ng Diyos. So, ganun tayo kahalaga sa paningin ng ating Panginoon. So, He sympathized with us. So, has been tempted in every way. Kasi lahat ng ito, pinagdaanan niya, nagkatawang tao ang Panginoon Diyos. Kaya, wala siyang exemption or wala tayong pwedeng idahilan, kasi Diyos ka naman eh. Kaya hindi mo alam yung aking kalagayan. Never. Dahil pinagdaanan niya ang lahat ng ito. And one thing more, yung ikaw ay i-reject, ang sakit nun, di ho ba? Meron na ho bang dito na somehow ay nireject kayo? Taas ang kamay ng mga nireject. So, tatawa-tawa lang kayo, no? Ang sakit po nun. Kasi ako po, kami sa pamilya, naramdaman namin yung rejection ng mga kaanak. Yung dumaan ka sa sobrang abang-abang kalagayan na ang hirap-hirap ng buhay mo. Tapos, hindi ka ituturing na kamag-anak ng mga mga kamag-anak mo. Hindi ka nila ibibilang na kamag-anak kasi hiyang-hiya sila sa kalagayan namin na sobrang hirap kami on that part of nung buhay namin na way back nung ganun po yung buhay namin. So rejection, di ho ba, Jesus Christ was sent out and His own rejected Him. Yung mismong Kanya, yung mga Hudyo na siya ay pumarito upang sila ay iligtas dahil iniisip nila during nung time na dumating ang Panginoon, iniisip nila ang Mesaya ay bilang hari na darating na nakasakay sa isang yung napakalaking kabayo. Tapos biglang-bigla, ang expectation nila ay ganon, samantalang biglang dumating ang Panginoon nandun sa donkey. So ang layo nung iniisip nila. At ang iniisip nila, revolutionary king yung darating. Hindi pala. Ililigtas sila ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan at sa kanilang captivity. Hindi po bilang captive po ng Roman Empire, kundi bilang alipin ng mga kasalanan. Naparito siya upang iligtas ang kanyang mga kababayan, or ang kanyang piniling bayan. So, sinless, He did not sin. So, kahit na pinagdaanan po niya ang lahat ng mga karanasan bilang isang tao, nanatili po siyang matuwid at hindi nabahiran ng anumang uri ng kasalanan. So, I don't know, sa panahon natin ngayon, ang daming parang abuse. Probably,
iniisip, ay, naintindihan ako ng Panginoon. So, pumapasok yung parang being abusive doon sa habag ng Diyos sa ating buhay na naintindihan niya. Patatawarin ako ng Diyos. So, nakakalungkot po, kung tayo po ay tunay na tumanggap kay Kristo, alam ko po na ang lahat-lahat sa ating buhay ay nahahanda natin isuko ito sa Kanya. At once na isinuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon, ready rin po tayo na isa-isang alisin ng Diyos yung mga bagay na nagbibigay ng hadlang upang tayo ay lumapit sa Kanya. So ano yung mga bagay na naghihinder sa atin upang tayo ay maging malapit sa Kanya? I don't know, no? Probably, sa ibang mga middle adult o kaya yung young adult dahil nagsisimula kayo ng inyong bagong pamilya, ang focus ng inyong panahon, attention, asawa, anak, career, at yung negosyo. At asan ang Diyos doon sa picture ng inyong buhay, ng inyong pamilya? It's probably ay nandun siya sa labas. Panginoon, diyan ka muna. Ako muna yung hari. Ako muna yung masusunod sa aking buhay. Kapag kailangan kita, doon kita tatawagin. So nakakalungkot, no po? So probably, inaayos ng Diyos yung ating pananaw sa paglilingkod sa Kanya. Though hindi po masama na magplano, mag-isip ng maganda para sa iyong pamilya, hindi po. Yan po ay kinukonsider pa rin ng Biblia. Pero along the way, dapat makita natin na ang Diyos ay concerned sa kabuuan ng ating mga buhay. Sa buong buhay natin, anumang bahagi ito ay nais ng Diyos na nandoon po siya. So Jesus, through God, from eternity, became a man in order to suffer death and serve as our high priest. So, kinakailangan maging magkatawang tao siya, kinakailangan mamatay siya upang tayo ay i-redeem, upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kasi kung mananatili siyang Diyos, hindi po siya mamamatay. Kaya kinakailangan na mag-suffer po siya sa lahat ng ito. So, as a man, He was subject to all the weaknesses and temptations that we go through so that He could personally relate to us in our struggles. So alam ng Panginoon yung mga struggles natin sa buhay. So kapag panahon na parang, Lord, give up na kayo, ipaalala nyo, Panginoon, alam ko, dumaan ka sa mga ganitong kalagayan, dumaan ka sa mga ganitong struggles. Please help me, Lord, to win over this battle, to win against these struggles. Prayer lang. At yung katatagan at talagang meron tayong desisyon na maging porsigido at iiwan na natin yung dating pagkatao natin. And number 2, the requirements in regard to the high priest. So, merong comparisons and meron din pong contrast. Itong Hebrews chapter 5 verses 1 to 4, so dito nakita natin both were selected by God from among men. So, ang Diyos po ang, kahit na yung mga tao pa rin, pero mapapansin natin, di ba, ang Diyos pa rin ang pipili, ang Diyos pa rin ang siyang mag-a-appoint. So, both were selected by God from among men. And then, both were appointed to represent the people to God. So, sila po ay nagiging mediator. Both were to pray and offer up gifts and sacrifices for sins. And then, both were to demonstrate compassion. So, very compassionate ang ating Panginoon. Nahahabag po siya sa ating kalagayan. So, salamat dahil ganun po yung pagtingin ng Diyos sa atin. Meron siyang sympathy, very empathetic and compassionate po sa ating lahat. Kasi pinagdaanan niya po ang lahat ng ito. Kaya ganun po na
maaaring ituring niya ang kanyang sarili na pinagdaanan ko rin yan. So, both were to demonstrate compassion, and then he is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray. So, dun po sa parang hindi pa nila lubos na unawaan o kaya ay lumalayo doon sa salita ng Diyos, sa kanyang kalooban. Sabi po dito ay, He is able to deal gently. Maaaring ang Panginoong Jesus ay i-address niya tayo, paalalahanan niya tayo doon sa mga ganong kalagayan at nais niya na maging maayos ang ating buhay, maging maayos ang ating kaugnayan sa Kanya. And then, both experience infirmities of the flesh. He himself is subject to weakness. And sabi nga kanina, yet, nagpapasalamat tayo dahil he did not sin. Hindi po siya nagkasala. Okay. So, this is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. Yung unang tinutukoy dito kasi di ho ba comparisons, yung Levitical priest at yung ating Panginoon. So, dito, itong mga Levitical priest na ito, yung mga high priest, once a year lang po sila tutungo dun sa tabernacle, once a year. May dala-dala silang blood, tapos sprinkle po doon sa Ark of the Covenant, sa mercy seat. At dito po ay kinakailangan yung pag-o-offer para sa kanilang kasalanan kasi sila mismo ay nagkasala. At sunod po doon, para sa kasalanan ng buong nations, for the whole nations. Pero ang ating Panginoon, hindi po siya nagkasala. Kaya yung paghahandog na ibinigay ng Diyos, sabi po doon, He once offer Himself once. Isang beses lamang. So, isang beses lamang po yun at hindi kailangan ulit-ulitin. Dito sa atin, lalo na po sa San Fernando, dumarating ang Holy Week, kasi hindi nila naunawaan yung ginawa ng ating Panginoon doon sa Calvary. Kaya, probably, isip nila, yung gagawin nila ay siguro, kung nagtatanong tayo doon sa mga taong ito, parang iniisip nila, babawasan nila yung kasalanan nila. Tama po ba? Binabawasan nila yung kasalanan nila. Ganun yung isip nila. Tapos, ang nakakatuwa po dito, right after po nung mga pagsasakripisyo yun, makita nyo na sila nandun sa isang parang grupo at alam nyo na yung ano po yung hawak nila? Meron na silang meron na silang itinataas. Iba na yung tinataas nila after po nung parang isip nila, magsasakripisyo sila, sasaktan nila yung sarili nila, tutulungan nila yung ang Diyos para mabawasan yung kanilang kasalanan. Nakakahabag ang kalagayan po nila. So, at ang nakakatuwa po nito, hindi po sa parang tinitignan natin silang mababa, Mostly po, itong mga taong ito, yung parang mga, sabi nga kanina, who is ignorant and who go astray. Yung mga hindi nakakaalam. Kasi wala silang alam Kaya ginagawa nila yung mga bagay na ito. So napakahalaga, makaunawa sila sa salita ng Diyos, ano yung ginawa ng ating Panginoon bilang high priest, at ano yung sakripisyo na binigay niya para sa atin, ano yung mga suffering, death, and His ascension. So doon po iikot yung yung fundamental yung ating parang saligan ng ating pananampalataya, di ho ba? Si Jesus namatay, nagsuffer siya, namatay at nabuhay ng ikatlong araw. So napakahalaga na makita natin ang lahat po ng ito. So 1 to 5 yung comparisons na yun, So yung mga Levitical priests na ito, they have to offer sacrifices for their sins. Kasi nagkasala sila. And sunod, para doon sa kasalanan ng buong bansa. Okay. Next po, the contrast.
ito ay referring to our Lord. 1:4, only Christ is called God's Son. Yun po ay sa Hebrews 5 verse 5. And then, only Christ was given an everlasting priesthood. Kung, tuloy ko lang po muna, no? Only Christ was made a priest after the order of Melchizedek. And number 4, only Christ cried out to God in Gethsemane with a loud cry and tears to the one who could deliver him out of death. So, itong dalawang ito, Levitical at ang ating Panginoon, di ho ba mediator sila? Nag-o-offer sila ng gifts, mga sacrifices, tinawag sila bilang mediator, and then hindi lamang po yun, they were there to offer din ng prayers para sa buong bansa. At dito nakita natin, sabi po, tanging ang ating Panginoong Jesus lamang ang binigyan nung tinatawag na everlasting priesthood, and pansinin po ninyo yung only Christ was made a priest after the order of Melchizedek. Chapter 5, 6b, then verse 9 and 10. Chapter 5 pa rin po yun. Isang ang ating Panginoon, hindi po siya nanggaling sa tribe of Levi. Saan po siya nanggaling? Tribe of Judah. Kaya po ba, di ba, sabi po, son of David. Kasi doon ite-trace yung paghahari, di ba, ibinigay kay David at sabi, yung paghahari mo ay magpapatuloy, hindi ito mapuputol. Ang tinutukoy po dito, walang iba, yung paghahari pa rin ng ating Panginoon. Okay, so, though hindi po siya nanggaling sa tribe of Levi, at hindi rin po siya nanggaling kay Melchizedek. Pero somehow, ito po'y foreshadow. Dahil si Melchizedek, sabi ko nga kanina, and even in Hebrews chapter 7, makikita po natin ano yung ibig sabihin ng Melchizedek, King of Salem, King of Righteousness, peace. So yun po ang kahulugan ng Melchizedek katwiran, kapayapaan, yun po ang tumutukoy sa kanya. Foreshadow siya ng ministry na gagampanan ng ating Panginoon dito nga po sa Bagong Tipan, na kung saan ang ating Panginoon ay just like in the order of Melchizedek, ay wala po siyang beginning and wala siyang end. So wala po siyang yung genealogy niya. Sa katawang lupa ay ginamit si Maria. Okay. So only Christ cried out to God in Gethsemane with a loud cry and tears to the one who could deliver him out of death. And finally, in number 3, ito po, the validity of Jesus as our high priest. Chapter 5 pa rin, verses 7 to 9. So, his submission to the Father's will. I think makikita rin ito sa Hebrews chapter 10. Sabi ko po kanina, yung pagiging high priest ng ating Panginoon, binigyan ng emphasis, chapter 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 10 po yun, dire-diretso. Kaya napakahalaga doon po sa author o sa may akda ng Hebrews, yung ginampanan ng ating Panginoon as a high priest. So, He is our mediator. At bilang isang mediator, ang mainam po dito, sabi po sa, I think sa, sa Timothy, di ho ba? We have one mediator between God and man, and that is Christ Jesus. The man, Christ Jesus. Isa lang ang namagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito ay ang ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. So, if we consider, lalo na po sa mga Pilipino, gusto natin yung mga mediator, namamagitan. May padrino, kailangan mo ng kunyari, backup, kailangan mo ng trabaho o kailangan ng padrino.
Pero alam po ninyo, ang greatest mediator natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung magbaback up sa atin. So, hindi po yung mga padrino na nandito, no po? So, the validity of Jesus Christ as our high priest, His submission to the Father's will. So, mapapansin natin sa ministry ng ating Panginoon, never na tinanggap niya yung kaluwalhatian para sa kanyang sarili, kundi lagi, He asked for the will of God na mapangyari at lagi yung kaluwalhatian, ibinabalik niya sa kanyang Ama at hindi niya inaangkin ito para sa kanyang sarili. So, submission to the Father's will. So, even nung panahon na nananalangin po siya, di ba? Let this cup pass over me. Kasi alam ng Panginoon yung suffering na kanyang dadanasin. Lubhang mabigat, lubhang mahirap para sa kanya. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Hindi pa rin ang kalooban ko, yun po ang panalangin ng ating Panginoon, kundi ang kalooban mo pa rin, Ama ang siyang mapangyari. Alam naman niya from the very beginning bakit siya pinadala? Alam niya yung yung mission na dapat niyang gampanan, yung calling niya. Kaya kahit na tinitignan niya, probably as a man, na mahirap ito, pero somehow, he come to consider the Father's will in his life. So not my will, but the Father's will. And his suffering, so, yun po, mabigat, sobrang yung talagang masakit, madugo, at buhay ng ating Panginoon ang ipinambayad dito. So, ang ating kaligtasan, sabi po sa Peter, di ho ba? Hindi ng ginto, ng pilak ang halaga nito, kundi ang buhay ng ating Panginoon. Can you imagine yung divine exchange? Ang Panginoon nandun sa trono, nasa kanan ng Ama. Ang mga anghels ay nagwo-worship sa kanila, sinasamba ang Ama, ang Anak, and even the Holy Spirit. And then, dahil sa divine exchange, tayo, anong judgment ang dapat ipataw sa atin? Kasalanan. I mean, yung kasalanan, anong hatol dito? Kamatayan. So, it's either na physically, part yun, physically, mamamatay tayo. And eternally, spiritual death, mapapahiwalay tayo doon sa ating Panginoon. At kung di tayo maniniwala, alam na natin yung tutunguhan ng mga suwail at mga tumalikod. Sila po ay doon sa dagat-dagatang apoy. Okay. So, His suffering. So, yung divine exchange na ito, let us imagine na inako ng Panginoon yung kamatayan na dapat tayo ang tumanggap. I don't know, no? Kasi yung thorn doon, sinasabi, parang 2 inches. Ako may tanim na bonggabilya. Alam niyo naman po, ang bonggabilya, ang dami po niyang mga thorns, yung mga tinik-tinik. At pag medyo matured na po ito, matalim. Compare po doon sa thorns na inilagay sa ulo ng Panginoon, sabi ng mga scholar, around 2 inches, hindi po ito parang mga yung alambre na parang mabebend, yung maliliko, hindi po, napakatalim nito. At paano yung paglagay sa ulo, hindi naman dahan-dahan ilalagay ito, bigla itong ilalagay sa ulo ng Panginoon. Tayo nga, masugatan lang tayo nung tinik ng sabi ko nga, bonggabilya, dudugo agad yung daliri natin Bonggabilya pa lang yun. How much more doon sa mga dinanas ng ating Panginoon. So, He's suffering. And He is the source of eternal salvation. Nais ko pong tignan yung Hebrews chapter 9, verse 12. Hebrews chapter 9, verse 12. Okay. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan
at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. So, purihin ang Panginoon. So, hindi daw po, di ba kanina, yung offering ng mga Levites, every day, once a year, biruin mo, no, day in, day out, araw-araw yun, dugo ng mga bulls, ng mga kambing, and probably ng mga tupa, ang mga pinapatay nila at iaalay. Pero again, Hebrews chapter 9, verse 12, minsan lamang, once. Okay. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. So, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Purihin po ang Panginoon. He is the source of eternal salvation. And finally, letter D, His eternal priesthood in the order of Melchizedek. So, this morning, let's pray na patuloy na as we come through the priesthood of our Lord Jesus Christ, ma-realize natin yung ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Tinubos tayo sa ating kasalanan upang hindi na tayo magpatuloy pa sa pagkakasala. So yun po yung purpose ng Diyos eh. Merong katubusan sa ating mga kasalanan upang hindi na tayo mamuhay ayon doon sa sumpa ng kasalanan. Nilipat na po tayo, sabi nga, nilipat tayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ang buhay natin ay nasa liwanag na. At wala na po tayo doon sa kadiliman. Alam naman natin, ano po ba yung mga nabubuhay sa dilim? Siyempre, yung mga nagtatago ng kasalanan. Yung mga nagkukubli. Pero kapag wala kang itinatago, gusto mo yung liwanag na i-expose ito at hindi ka nahihiya na inilalantad mo sa liwanag. Pero yung mga nahihiya, nagtatago sa dilim. At salamat, sabi po, tayo po ay iniligtas ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At dahil po doon, mamumuhay na po tayo, hindi po sa ilalim ng sumpa at galit ng Diyos, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Going back to Hebrews chapter 4, 14 to 16, let us approach the throne of grace, for we can obtain His mercy and His grace. So, during the time of needs, ibinibigay ito ng Diyos sa atin. So, I'm calling Pastor Jem. Amen. Salamat po, Pastor Vicky. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng second offering since ito po ay ginagawa natin every second and fourth of the month. So anong purpose po nitong itong second offering natin? Ito po ay ginagamit natin dun sa mga extracurricular activities natin. Just like on December 22 ay magkakaroon po tayo ng Christmas party. Ayan. So, sa atin po, usually, sa mga pagkakataong ganon, meron tayong of course, kainan. So, may pagkain po tayo every event na ganyan. Then, napagkasunduan po, actually, after nung, isingit ko lang po, after the service, lahat po ng ating mga deacons, leaders, mga elders po, magpaiwan lang kayo for emergency meeting. Dahil po sa ating gagawing sa Christmas party. Napagkasunduan po kasi na magpapakater po tayo sa December 22. Amen? Hindi yata kayo masaya. Kung gusto nyo po sa December 22, magdala po kayo ng baon nyo.
Hindi po. Sa December 22 po, sa ating Thanksgiving party, ayan. Ito po yung mga ginagamit natin dun sa second offering. Amen po? At sa mga darating pang mga events po. At I also, challenge dun sa mga kapatid natin na medyo nakakaangat sa buhay. Pwede po kayong magbigay ng extra. Para dun naman sa mga kapatid natin na hindi kaya na magbigay ng 100,000. Baka gusto nyo lang naman magbigay. Ayan. Kasi po, alam nyo, ang mga leaders po kahit na pagdating po sa mga ganyan, nag-aambagan para lang mapuno po yung ating pagkain sa mga darating events. Okay po ba? Ayan. Sige po. Kanina po, bago natin pag-pray yung second offering, nakalimutan po natin. Hindi po ito listahan ng may utang. Meron po tayong mga first-timer na mga kapatid. Ayan. Pag tawag ko po ng pangalan nyo, pwede kayong tumayo. Huwag po kayong mag-alala, hindi po namin kayo sisigilin. Gusto lang po namin kayong ipanalangin. Ayan. Si Sister Janet Basco, nasan siya? Ay, ayun pala. Sige po, tumayo lang po kayo dyan. Si Sister Iris Lampawen. Ayun. Sis, tayo ka. Si Sister Cassandra Parocha. Ayun. Si Sister Carmelita Manuel. Hinanap ko nasaan siya. Absent yan. Ay, ayun pala. At saka si Brother Benedict Ong. Ayan. Sige po, sabay na nating pag-pray ang ating second offering. Father God, we thank you, O Lord, sa aming mga kapatiran na dinako niyo po rito, O Lord God. Salamat sa kanilang mga buhay. And we know, O Lord God, that you have a purpose for their visit here, O Lord God, at pagpunta nila dito sa church. Panginoon, kayo po ang humawak sa kanilang mga puso at idinudulog po namin sila sa inyo, Panginoon, sa inyong harapan ng kanilang mga buhay. At Lord, hindi lamang po ngayon ang pagpunta nila, kundi Panginoon ay patuloy na mag-serve sila, O Lord. At Lord, we also pray for the second offering na ito, Panginoon, ay magamit sa ikalulugod ng inyong pangalan, O Lord God. At maidagdag, Panginoon, sa mga gawain na aming ginagawa dito sa inyong bahay-sambahan, O Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Nahiya po yata kayong magbigay. Ay, ito po yung basket. Thank you, Kuya Roy. After po ng benediction, wag muna po kayong aalis dahil meron po tayong life group for only 15 minutes. Thank you. Sige po, magandang tanghali muli. In-encourage ko po na lahat ay tumayo for our benediction and closing prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa ginawa mo sa bundok ng Kalbaryo. Lord, being our chief high priest, our great high priest, Panginoon, lahat ay na-accomplish mo na. At nagpapasalamat po kami sa biyaya, sa habag mo, sa kaligtasan na hatid mo sa aming buhay. Sa bawat isa na nandito, especially sa mga first time na nakatungo sa bahay-sambahan, dinadalangin po namin na
makita nila na ikaw ay Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dakilang Diyos, maraming salamat sa katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, kami ibinilang mong iyong mga anak at hindi na kami mga aliens or hindi mo kami ibinilang na mga kaaway ng Diyos, kundi ibinilang mo kami mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Idinadalangin po namin sa buong linggong ito muli ang bawat isa as they go back to their schools, as they go back to their businesses and their work, lahat-lahat, Panginoon, and even from the small children going to their school down to the young adult, yung mga youth, samahan niyo po ang bawat isa. Ang iyong biyaya, ang iyong katalinuhan, ang karunungan ay lagi ipagkakaloob niyo po sa bawat isa. Ang kalakasan, maging ang pag-iingat, ay patuloy niyo pong ibibigay. Maraming salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita na bumabago ng aming buhay. At salamat, wala po kami sa ilalim ng galit ng Diyos, wala kami sa ilalim ng sumpa, kundi naroon kami sa kahabagan ng aming Diyos Ama. Panginoon, lahat ng ito'y pinagpapasalamat namin. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagliligtas ng anak, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ang siyang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po yung magsabi ng Amen. So, please remain for our DG. Maikli lang po itong oras, minuto, at sana po ay manatili po ang mga kapatid po.